Nang siya'y medyo mahimasmasan na, lumakad na sila ni Chloe para makauwi na siya. Sana makakuha siya ng lakas ng loob para magtapat sa matanda at wag na niyang patatagalin pa. Ang buong akala niya maililihim niyang lahat na nangyari sa initiation. Binaon niya na yun sa limot kahit sobrang hirap gawin. Pero ngayon bumalik, makalipas ang isang buwan dahil may bunga lahat ng kahayupan. Kaya mo na bang umuwi? Nag-aalalang tanong ni Chloe sa kanya kaya tumango siya. Kakayanin. Mas lalong ang pangit kung di na naman siya uuwi. Puro pangaral naman ang bigay sa kanya ng Lola Belen niya. Di niya alam kung bakit nagawa pa niyang di pakinggan. Tapos ngayong may problema na yun ang lalapitan niya. Di na siya natuto sa pagkakamali ng kanyang mga magulang nang magbuntisan ng mga yon tapos nag-away lamang sa uli. Ingat ka. Anito nang sumakay na siya sa tricycle papauwi. Ikaw din. Matamlay naman niyang sagot dito. Tulala siya hanggang sa makarating siya sa bahay. Dinumiro naman ang kanyang bawat takbang. She was thinking of some better words to say to her grandmother, but she thinks nothing will ease her burden, and the pain it will inflict to the old woman is raising her. Parang sasabog ang dibdib niya, and makalapit sa pintuan. Nasilip niya kaagad si Belen sa screen. Nakaupo ang matanda at naglalagay ng beads sa gown. Yun ang side ng lola niya. Sa tuwing walang ginagawa, ang modisa nilang kapitbahay nagbibigay ng mga gowns para lagyan ng beads. Sa bawat isang gown depende sa dami ng ilalagay na burloloy. Ang bayad magmumula sa 250 hanggang 500. Yon ang ginagamit na pandagdag sa kanyang gastusin sa eskwelahan kapag wala nang padala ang kanyang tiyahin o madre. May sponsor lang kasi ang kanyang pag-aaral. Yun na nga. May sponsor lang siya pero ano pang ginawa niyang kalukuhan sa buhay niya? Apo, Belen woke her up. Natatawa tong nakatingin sa kanya na hindi halos niya namamalayan. Pumasok ka na. Ano pang ginagawa mo dyan? Alanganin namang umiti ang dalagita, tsaka walang lakas na hinila na ang screen. Tumikim siya nang pumasok siya. Hindi siya halos makatingin sa matanda nang makaupo na siya sa suluhang upuang kahoy. Magbihis ka na at na makapagmerienda ka na. Kamusta ang practice, Gayana? Okay lang naman po, la. Aniya rito pero nakatuon ang mata niya sa sapatos na hinuhubad. Nagpaplano ang tiya, bebeng mo, na sa Maynila na tayo pagka-graduate mo. May nakuha raw siyang sponsor para sa pagkukolehiyo mo. Ang nakakatuwa isa itong Italiano anak. Malaki raw ang handang gastusin para gumanda ang kinabukasan mo. Para naman kahit wala ng mama mo, may taguyod pa rin kita. Sukat sa mga salitang iyon, biglang humagulhol si Kiana. Lalo siyang naaawa dito. Nakokonsensya siya ng sobra. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong nito sa kanya. Lola? Garalgal na tawag niya rito. Lola, hindi ko po alam kung paano ko makaka-college. Anong hindi mo alam? May bagsak ka ba, apo? Makikiusap ako sa teacher mo. Maluha-luha na rin ito kaagad. Sana ganun nga lang kadali, pero hindi. Hindi siya nakapagsalita. Kiana, magsalita ka. Anong problema? Lalo siyang humagulhol ng iyak nang tingnan niya ito. Wala itong kaalam-alam at kita sa mukha nito na wala itong maisip na dahilan. Wala naman kasi siyang boyfriend. Kahit maganda siya at may mga gusto sa kanyang manligaw, hindi siya pumapayag. Pero mauuwi lang pala siya sa pambubuntis nang hindi niya nakikilalang nilalang. Apo, ani Belen, na naibaba ng gown na nilalagyan ng beads. Buntis po ako, la? Ani yang umiiyak na ng sobra. Hindi ko po alam ang ama. Diyos ko! Napatutup to sa bibig at umiiyak din sa sariling mga palad. Paano mo nagawa ito? Paano ka na? Paano hindi mo alam ang ama? Naglandi ka ba? Galit na tanong ng lola niya sa kanya pero iring lang ang naisagot niya. Pinagsusumikapan kita pero ganito pa ang gagawin mo? Bahala ka sa buhay mo. Umuwi ka sa ama mong walang hiya. Umalis na si Belen sa harap niya at tumabas ng bahay. Umiiyak na pumasok si Kiana sa kwarto niya at doon siya nagkulong. Ang sakit ng kalooban niya pero mas masakit iyon para sa kaisa-isang tao na tumatayong magulang niya. Sinuksok niya sa isang gilid malapit sa may jura box niya. Doon siya umiyak. Yakap ang mga tuhod niya. Daig pa niya ang baka na umaatungal dahil kapag hindi siya umiyak, baka sumabog ang dibdib niya. Kung uuwi lang din siya sa ama niya, ipapaubaya siya ng kanyang lola doon. Mas mabuti pa ngang mamatay na lamang siya. Napatingin si Kiana sa pintuan ng kwarto niyang bumukas. Halos 20 minutos ang nakalipas. Lalo siyang napahikbi na makita ang lola niya na umiiyak.
Pumasok iyon at lumapit sa kanya. Naupo sa papag niya. "Alika," anito sa malumanay na boses. Kaya agad siyang tumayo mula sa pinagkukublihan niyang sulok. Niyakap siya nito at tinaplos sa likod ng ulo niya. "Pasensya ka na, apo. Hindi ko naman sinasadya na magsalita ng ganon. Pinag-iingatan kita dahil ikaw na lang ang meron ako na alaala ng mama mo. Napakasakit na mamamatay na ako ng anak at gusto ko ikaw ang maging maayos ang lagay. Kahit na napakalayo ng aklan, pinilit ko makapag-ipon ng pamasahe para makuha lamang kita. Hindi ko matanggap na magiging disgrasyada ka." Napapaiyak na sabi nito sa kanya. "Wala po akong boyfriend, Lola." Hagulhol ng dalagita kaya naitikal niya ito at tiningnan siya sa mukha. "Paano? Hindi ka naman magbubuntis ng wala kang nobyo. Sasabihin mo kung sino para alam ko ang gagawin." Umiling siya rito dahil wala naman talaga siyang sasabihin. Alam ng Diyos na hindi siya nagsisinungaling at wala siyang itinatago. "Paano ka nabuntis kung wala?" Dismayadong tanong pa ni Belen. Si Olive Paula. Hinikayat niya po akong sumapi sa isang samahan." "Anong samahan?" Bulalas nito. "Hindi ko po alam, Lola. Ang sabi lang kapag sumapi ako, bibigyan ako ng pang-allowance pag wala tayong pera. Tutulungan daw ako na makapag-enroll. Pero napahikbi siyang muli. Noong gabi nasabi ko may research kami. Ang punto ko pa lang talaga ay Olive. Sinama niya po ako sa isang lugar tapos may mga lalaki. Diyos ko!" Napapikit na usal nito. Lalo itong umiyak at niyakap siyang muli. "Ginahasa ka ba nila?" Tumango siya. "Ang kawawang apo ko." Hagulhol nito. Alam niya naniniwala to sa kanya dahil di naman siya sinungaling talaga. "Magbihis ka." Mabilis na utos ito sa kanya kaya napatanga siya. "Pupunta tayo sa istasyon ng pulis at magre-report tayo. Pupuntahan natin yung sinasabi mo." "Ayoko po, Lola." Anya rito. "Bakit? Hindi po pwedeng ganito, Kiana. Mayaman sila, Lola. Wala tayong laban." "Kahit na. Anong walang laban? Lalaban tayo. Magsasampa tayo ng kaso, mga walang hiya sila." Umiiyak na sabi nito. Kaya hindi na siya umimik. Sumunod siya sa utos ni Belen na magbihis siya. Nagsuot lang siya ng isang cotton pants at isang t-shirt. Magkasama silang maglola na lumabas. Sobra siyang naaawa sa lola niya kaya palihim niya itong tinitingnan. Pumunta sila sa istasyon ng pulis at nagpa-blotter. "Ang tagal na nito, Ning. Bakit ngayon ka lang nag-report? Isang buwan na tong sinasabi mo eh. Sino to? Anak ka mo ni Judge Del Rosario?" Muling tumingin ang pulis sa record. "Oo, bakit? May problema ba kung anak siya ng Wes?" Matapang na tanong ng Lola Belen niya sa lalaki. "Wala naman, Lola. Gusto ko lang itanong kung sigurado ba siya na talagang itong anak ni Judge ang nagsama sa kanya." Lumalabas sa blotter niya na isang fraternity ang sinalihan niya. May initiation na tinatawag. Maraming lalaki sa Maynilang namamatay sa ganito. Hindi ka ba aware tungkol dito? Tinuturo to sa eskwelahan na. Sandali, bakit parang sa tono ninyo? Parang kumakampi pa kayo sa taong dawit dito porque anak ng Wes. Matapang pang sabi ni Lola Belen. Noong nakita ni Kiana ang pangalan ng lalaki sa uniforme nitong suot, Del Rosario. Wala silang aasahan sa lalaking to. Kapilido to ni Judge Del Rosario. "Hindi naman sa ganon, Lola. Malaki na kasi ang apo ninyo. Dapat aware na siya sa mga ganito at hindi na naloloko." "Magsalita pa kapat, pati ikaw isasama ko sa reklamo." Banta ni Belen. Di na umimik pa ang pulis. "Ano yan, Sergeant?" Tanong ng isa ring pulis kaya't napatingin siya sa may pinto. "Wala po, Chief. Nagpapablotter po si Lola tungkol sa isang rape case. Dawit yata anak ni Judge Del Rosario." "Anak ng tiyo mo?" Nagkatingin pa silang maglola. "Kahit sino pang dawit, sige. I-record mo at gagawin natin ang aksyon kung gusto nilang ituloy na kasuhan o mag-agarilluhan. Karapatan nila yon." Maagap na sagot ng maedad na pulis saka ngumiti sa kanya. Hindi siya ngumiti. Yumuko lamang siya at nag-iwas ang tingin. "Babalik kami sa kasuhan. Gusto ko lang na magkaroon ng record ang nangyari sa apo ko. Hindi naman siya nagsasabi sa akin kaya ito natagalan eh. Pero kung nagtapat siya kaagad, maaga pa lang nandito na kami at di naaabot pa ng isang buwan." Masungit pang sabi ng lola niya at nagpapasalamat ito. "Hindi." Inila siya nito pabalabas. Ramdam din niyang diskriminasyon ng lalaking iyon sa kanilang maglola dahil kahos sila sa buhay. Pamangkin pala kaya kala mo kung sino. Inispang daldal ni Belen sa kanya. "Sana po tayo, La. Pagod na po ako."
Amin niya rito at nang tingnan siya nito, may habag siyang nakita. Saglit na lang apo, yung Lisa na lang ang pupuntahan natin. Uuwi na rin tayo, tatawag ko to sa tiyang bebang mo. Tumango siya. Sakay tayo lang ng tricycle. At ganun nga ang ginagawa nila. 15 minutos lamang naman ang biyahe papunta sa bahay ni na Judge Del Rosario. Sa pagbaba nila malapit sa isang kurbada, natanaw kaagad niya ang isang malamansyon na bahay. Napuno ng pailaw kahit di naman Pasko. Naparanok siya ng laway. Ano nga bang laban nila sa isang tulad ni Olive? Isa pa, wala naman siyang testigo ni isa. Sina Eva at Queen, alam niyang di sa kanya kakampi. Naagaw ang atensyon ng dalagita nang makakita siya ng isang lalaking lumabas sa gate ng mga Del Rosario. Napatanga siya roon. Napakagwapo ng lalaki na siliwanag ng paligid kahit na gabi kitang-kita niya. Napakatangkad nun at para bang may dugong banyaga. Pero ang kulay ng balat nila ay hindi puti, malat tsokolate. Elios, come back here! A beautiful woman stomped her foot as she followed the man. Hindi yon pinansin ng lalaki at nagmamadaling sumakay sa puting mamahaling pick-up. Tsaka nun pinasabad iyon na parang hangin. Saan ang bahay, Kiana? Untag sa kanya ng Lola Belen niya at wala sa isip na naituro niya ang magarang bahay. Kung saan may nakatayong babae sa may gate. Yan ba ang Olive? Hindi po, Lola. Ineng, magandang gabi. Agad nasabi ng lola niya sa babaeng gigil pa. Lumapit agad ang matanda. Wala akong limos. Agad nasabi ng babae sa mataray na paraan, tsaka yung tumalikod at nagmarcha papasok ng bahay. Doon niya nakita si Olive na papalabas naman sana, kaya nagpamadali siya. Olive! Bulalas niya sa babae na parang nadismaya sa kanya, pero napakunot noo kapag kuwan. Excuse me? Gusto kitang makausap, Olive? I don't know you. Who are you? Iritadong tanong nito kaya't napatingin sa kanya ang lola niya. Olive, naiiyak pang sabi niya. Olive naman, limusan mo, para naman lumayas na. Galit na singhal na babae na unang lumabas kanina. Habang papasok yon sa pinto ng mansyon. Yaya, give these people some food. Gabing-gabi na namamalimos pa? Irap ni Olive. Hindi ako namamalimos. Nandito ako para lang kausapin ka. Ano to? Tanong na isang maotoridad na lalaking lumabas sa may kung saan. Napatingin siya sa matandang iyon. I don't know these people, Dad. They're calling me and said that they wanted to talk to me. Get inside. Utos ng lalaki sa anak na matari namang tumalikod. Kasama ang isang irap. Kayo ba si Judge Del Rosario? Wala akong sasagutin sa tanong ninyo, Ale. Ang mga pumupunta rito may appointment. Hindi po kami magpapa-appointment dahil ang anak ninyong may malaking kasalanan sa amin. Dinala nila ako at pinahagahasa sa mga lalaki. Ngayon, buntis po ako. Garalgal ang boses na sabi niya rito, pero tila ba hindi man lang ito nagulat sa sinabi niya. If you want to file a complaint against one of the girls, file. Haharapin nila kayo. Ngayon, kung isisisi mo sa kanyang katangahan mo, mukhang di naman tama yon. Baka naghahanap ka na idadawit sa problema mo. Huwag ang angka ng mga Del Rosario, Ineng. Kilala ko ang mga pobreng tulad ninyo. Naghahanap ng areglo at kwarta. Mga inutil kaya't walang ambag sa gobyerno? Sabi ng lalaki kaya tila siya ng lumo. Napakawalang hiya ng lalaking to. Tumulo ang luha niya at di na siya nakahuma. Napayuko na lamang siya dahil alam niya wala nang ang pag-asa. Magdahan-dahan kayo sa pananalita ninyo. Hindi ko makapangyarihan kayo po pwede kang manghamak ng tao. Kung ikaw man ang West, nakakaawa mga tulad naming dukha dahil siguradong ang timbangan mo'y mas mabigat para sa taong may salapi. Mukha kang kwarta. Singhal naman ang lola niya rito, tsaka niya to ay nakay papaalis. Napahigbi siya nung yakapin siya ng Lola Belen niya. Sobrang sakit ng kalooban niya at parang naramdaman niyang sumasakit ang kanyang puson. Lola, ang sakit po. Daing niya rito at saka namimilipit at halos mapahiyaw siya sa sakit. Lola! Iyak niya, kaya hinila siya nito sa may poste para maliwanag. Tinignan niya ang kanyang green cotton na pantalon at nakita niyang parang may marka ng mantsa sa may hita niya. Nakunan ka! Bulalas ng Lola Belen niya. Tulong! Tulungan niyo kami! Dinudugo ang apo ko! Sigaw nito habang umiiyak. Tsaka napatakbo pabalik sa malaking gate pero kitang-kita ni Kiana na pinagsarhan lang ito ng huwes. Umiiyak na nahawakan niya ang mantsa sa kanyang pantalon at naiyak siya na makitang dugo sa mga kamay niya. Ano ba to? Ano nakunan? Bakit siya nireregla kahit buntis siya? Ito bang pinag-aralan nila sa science na miscarriage?
Umiiyak siyang lalo. Ayaw niyang maging ina pero mas lalong ayaw niyang mamatayan ng anak. You're all very lucky because this year, the famous Royal Cervantes Incorporated will accept interns. Nakangising sabi ng kanilang propesor na nakatayo sa likod ng podium. Not just ordinary internship but apprenticeship. Ibig sabihin kikita kayo sa isang taon na inyong OJT sa Royal Cervantes. Nakangiti si Kiana habang nakikinig. Sa kanyang isip nagkakalkula na siya ng kanyang kita. This is a blessing. Para na rin siyang may trabaho. You have to do your best and act as a real employee of that company. Mahirap nang mapahiya tayo guys. This is a great opportunity. Minsan lang tong nagbibigay ng ganitong pribilehiyo kaya't napakaswerte na inyong batch. Magkano po, Prof? Agad niyang tanong kaya't nagkatawanan ng mga kaklase niya. Ito talagang si Kiana mukhang pera. Biro naman ni Prof. Camilo sa kanya. Hayaan niyo na yan ha. Alam niyo naman na may binubuhay yan eh. Maamong sagutin na kasi nito para na ako nang bahala sa expenses. Naghiyawa ng mga kaklase niya at napasimangot siya. Luminga naman kunwari si Camilo at napatakip ng bibig. Baka may makarinig, matanggal pa ako. Dagdag na biro pa rito kaya naman natawa ako. Tumaba siya at nawala ang kanyang belly pouch makalipas ng 6 na taon. Di na rin niya naibalik ang dating payat na katawan. She is now chubby. Pero sa kabila ng pagiging chubby niya, hindi siya nawala ng manliligaw. Isa na roon si Camilo and she was not lying about her child. Mahirap ang kanyang pinagdaanan mula sa pagbubuntis hanggang sa panganak niya. Mabutit katawang niya ang kanyang lola Belen na hindi siya pinabayaan at hanggang yon yun ang kasakasama ni Elora sa preschool. She's now 22 and her daughter is 6 years old. Mabuti na lamang at hindi sakitin ang anak niya. Kaya lumaki na silang di namang problema. Huminto siya 1 taon sa pag-aaral. Nag-alaga siya ng anak niya pero pinagsumikapan pa rin niya ang tiya bebeng niya para makahanap ng panibagong sponsor para sa kanyang pag-aaral. Just last year, she met her sponsor. Isa yung mayaman na negosyante pero hindi sinasabi ko anong negosyong pinamamahalaan. The man was old. Ang gusto lang nung ipatawag doon, Don Benedicto. Nakakalungkot lang dahil namatay yon. Ilang buwan matapos ang kanilang pagkikita. It was a sudden death due to kidney disease. Maraming kwento sa kanya si Don Benedicto. Matagal na raw na iniinda ang sakit at ayaw pang mamatay dahil mukhang di pa raw handa ang bunsong anak no na pumalit bilang isang successor. Kapag sinabing successor, alam ni Kianang napakayaman and it was a great privilege to meet some like Don Benedicto in person. Ang nakakatawa kahit na namatay dahil pinagpatuloy pa ang sustento sa kanya para sa pag-aaral. Ang pakikipagkomunikasyon daw sa tiya niyang madre isang right hand. Camilo smiled at her since Belen and winked. Pumormal to kahit bumalik siya sa realidad. We will finalize the transaction. Ihanda ninyong sarili ninyo. May pa-free uniform kayo. Galing din sa mismong kumpanya. Pwede na kayong pumunta ng accounting para sa referral. Iisa ang patatahian ninyo at kapag nakausap na ng maayos ang may-ari ng Royal Cervantes, sa sunod na buwan, mag-uumpisa na kayo sa pagiging intern or apprentice. Gagraduate na kayo basta't maganda ang marka ninyo. Tapos na. Pwede na kayo mag-exam at magtrabaho oras na makumpleto ninyong 12-month requirement na to. As soon as we finalize this, on board na kaagad kayo para sa 12-month policy na kailangan ko mag-exam na kayo. Kaya pa ba? Natatawa nitong tanong sa kanila. Kaya. Kahit halos wala silang pahinga mula nang matapos ang 3rd year, kaya niya. Sanayan lang ang pag-iwan niya sa anak. Para na rin to kay Elora kaya't kahit miss na niya sa araw-araw ang baby niya, nagtsatsaga siya. Gusto niya ng isang magandang buhay at kinabukasan ng kanyang anak. Ayaw niyang maranasan ni Elora ang maapi at maalipusta. Mawalan ng laban sa mundo dahil sa pagiging isang mahirap. Ang pangyayaring yon nang sila ay pagsara ni Judge Del Rosario ng gate ang di niya makakalimutan kailanman.